sama-sama tayong magiging karakli. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa likod ng bus terminal malapit sa EDSA Cañas sa Quezon City. Nagsimula po ito mag-alas 6 ng gabi at umabot sa unang alarma. Pansamantalang naantalang operasyon ng naturang bus terminal. Naapulang sunog pasado alas 6 ng gabi. Wala namang namatay o sugatan sa insidente habang inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. Bago sa saksi, 2 ang patay sa salpukan ng modern jeep at tricycle sa Kalumpit, Bulacan. At sa Santa Maria, isang enforcer ang tumilapon matapos matumbok ng sasakyan. Saksi, si Nico Wahe. Ay, naku po! Pinagtulungang i-rescue ng ilang residente ang mga pasahero ng isang modern jeep na nahulog sa gilid ng tulay sa Kalumpit, Bulacan. Duguan ng ilan na karamihan ay mga estudyante. Ang matandang lalaking ito na sakay ng tricycle, duguan din habang nire-rescue. Tsuhin siya ng babaeng ito na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Ayon sa babae, mabilis ang mga pangyayari. Galing po kami district hospital, nagpa-check up po yung tsuhin ko. Tapos yun po, nung pauwi na kami, yun po, bigla na lang yung ganun nangyari. Biglaan lang po siya eh. Bigla na lang siyang kasalubong, as in kasalubong na po namin siya. Iniib na niya ngayon ang sakit ng katawan matapos gumulong sa kalsada. Pero hindi nakaligtas ang kanyang pinsan at driver ng tricycle na sinasakyan nila. Ayon sa nakasaksing si Jonald, nagulat na lang daw siya nang biglang mag-counterflow ang jeep. Nag-counterflow po kasi yung minibus na to eh. Nag-counterflow po siya, tapos di niya alam na may kasalubong. Yun na po yung, siguro nagulat din po siya, yung pagkakaliko niya ng gano'n. Nagip niya po yung tricycle. Biyaheng San Fernando, Pampanga itong modern jeep na ito. At bagong aksidente ay yung kanang bahagi ng kalsadang ito ang binabaybay niya. At nang mawalan ng kontrol, pinilit nitong ikabig sa kaliwa hanggang sa salpukin ng kasalubong na tricycle. Hanggang sa ganito na ang sinapit niya. Ayon sa Kalumpit Police, bukod sa 2 namatay, may 20 pang nasugatan. Kwento ng driver ng modern jeep, Nawalan po ng preno, yun lang po. Iniwas ko po, sir. Sinalagay ko po kung saan po siya maganda patigilin. Kaya binangga ko po yung sarili ko doon sa may para hindi po mano yung mga pasero ko. Sir, ano mga kasong kaharapin natin? Reckless imprudence resulting to homicide po and physical injury and damage to property po. Nasa pagamutan naman ng mga sugatan sa aksidente. Humingi po ako ng tawad sa kanila. Pasensya na po sila at hindi ko naman po sinasadya. Sana mapatawad niyo ako. Sa Santa Maria, Bulacan, abala sa pagmamando ng trapiko ang enforcer na ito nang mabundol siya ng isang sasakyan. Tumilapon ng biktima sa lakas ng pagkakasalpok. Ano daw po sabi nung nakabangga doon sa traffic enforcer natin? Ayon sa driver nung punta ko ngayon sa police station, puyat daw sila at sa biyahe. Galing pa sila na Manila. Hindi ba sir nakainom? Hindi naman. Nakaharap ng mga puyat na puyat. Isinugod ang enforcer sa ospital dahil sa tinamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Arestado naman ang suspect na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury. Tumanggi magbigay ng panayamang suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers kung sino ang dapat managot sa pagkakamali sa pag-uwi sa labi ng isang OFW na nasawi sa Kuwait. Imbis kasi na ang bangkay ng OFW ang naibalik sa bansa, ang bangkay ng kanyang katrabaho mula Nepal ang nakarating sa kanyang pamilya. Saksi, si Marie Zumali. Labis ang pagdadalamhati na magkakapatid nang dumating na ang kabaong galing Kuwait na may pangalan ng kanilang inang si Jenny Alvarado. Pero tila na doble ang kanilang pighati dahil nang buksan ang kabaong sa punerarya kung saan isa sa ilalim sana sa autopsy ang labi. Nung binuksan na yung muka, laking gulat po namin, hindi po talaga yung nanay namin. Humingi ng paumanhin sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Jenny sa nangyari. As it is, I take full responsibility dahil ako rin ang nagsabi na agaran ang pagpapauwi ni Jenny, which might have caused the mistake. But that said, we are also carefully studying
legally the matter on whether there are liabilities involved with respect to the shipping of the human remains. Ang labi sa kabaong ay sa katrabaho ni Jenny na Nepali na kasama umano niyang na-suffocate, pati ang mga kasamahang dalawang Sri Lankan. Ayon sa pamilya ng biktima, ang sabi sa kanila ng amo ng kanilang ina, namatay si Jenny dahil sa suffocation sa pagsusunog ng uling. Pero kung ito raw ang ikinamatay ni Jenny at mga kasamahan nito, bakit daw napakaraming pasa at sugat ng Nepali na naiuwi rito? Yung mga kuko niya tinanggal. Tapos doon sa video nakatali yung kamay niya, which is mayroon siyang mga parang mga dugo na mga buo-buo pa. Then yung leg niya po makikita mo na ano siya, violet talaga siya. Parang hindi mo ma-imagine kung sinakal ba, binugbog or what. Tapos sa mga paa meron din parang makikita mo yung mga sugat na bakat ng tali. Hindi po makapaniwala ako na yun po, suffocation po ang ikinamatay. Hinala ng pamilya at maging ng grupong sandigan o samahan ng mga DH sa gitnang silangan may foul play sa pagkamatay ni Jenny at ng iba pa niyang mga kasamahan. Kaya nananawagan sila sa pamahalaan na masusing maimbestigahan ang insidente, mapanagot ang may sala at mabigyan ng hustisya ang mga naulila. Masakit po sa akin. Namatay siya. Nakauwi ka doon, mag-get together tayo. Tapos yun na po pala yung get together namin na hindi na namin siya makakasama na nakahiga na po sa kapa ko. Sakit sa amin. Hindi namin matanggap na ganun ang mangyayari. Turing na aking siyang anak nga panganay. Nakatakdang dumating ang tunay na labi ni Jenny rito sa bansa sa Huwebes. We have discussed the matter with them thoroughly and explained and also assured them of getting the police reports and the autopsy results. Kasi yan ay inaantay pa natin. Bago pa man tayo makapagsuri, makapagpasya whether or not we will pursue claims in relation to Jenny's death. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Tigil muna ang pag-iimprenta ng COMELEC ng balota para sa eleksyon 2025. Kasunod po yan ang temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa pag-disqualify sa ilang aspirant. Kaya ayon sa Korte, kailangan isama ang kanilang pangalan sa balota. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Isang emergency meeting ay pinatawag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na naglabas ng temporary restraining order laban sa mga desisyon ng COMELEC na nag-disqualify sa ilang kandidato o di kaya idineklarang nuisance candidate. Kabilang dyan ang pag-disqualify nila kay dating Representative Edgar Erice sa pagtakbo sa 2nd District ng Caloocan. The TROs prohibits COMELEC from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to COMELEC how they will implement this, but they will just have to follow the order of the Supreme Court, yes. Problema ito dahil wala na sa mga balotang iniimprenta ngayon ang pangalan ni Erice at 4 na iba pa. Noong January 6 pa nagsimulang mag-imprenta ng balota ang COMELEC. Sa isang statement, sinabi ng COMELEC para makasunod sa utos ng Korte Suprema, agad daw nilang ipinahinto ngayong gabi ang printing ng official ballots. Kailangan magpatupad ng pagbabago sa candidates database, election management system, automated counting machine at consolidated canvassing system. May babaguhin din sa 1,667 ballot face templates at sa serialization nito at ang pagbabago sa numero ng mga kandidato. Uulitin naman ang pag-iimprenta ng mga apektadong balota. Pag-aaralan din daw kung uulitin ang isinagawang trusted build dahil sa pagbabago sa EMS at database. Matatanda ang sinampahan ng disqualification case si Erice ng isang Raymond Salipot dahil sa muray panggugulo sa proseso ng eleksyon o pagdudulot ng kalituhan sa mga botante sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mali at nakakaalarmang impormasyon. Kaugnay yan sa mga komento ni Erice tungkol sa kontrata ng COMELEC at kumpanyang Miru. Nitong January 3, sinapinal ng COMELEC ang desisyon matapos daw hindi makatanggap ng restraining order mula sa korte. Nauna nang iginiit ni Erice na wala siyang nilabag na probisyon ng Omnibus Election Code kaya dumulog sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo.
ang inyong saksi. 17 ang arestado kaugnay sa tangkang panunuhol umano para makalaya ang 12 Tsino na hinuli sa niraid na pogo sa Parañaque. At 5 po sa kanila, Pilipino. Saksi, si John Consulta. Paglaya ng mga Chinese boss kapalit ang suhol. Yan ang negosasyon sa Pasay City na kunyari kinagat ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division at STF. Nakunan sa video ang paglapit ng mga Chino sa mga tumutubusan sa kanila nang makumpirmang naebot ng pera nang aresto na ang mga taga-NBI. Tumingin. Walang kawala pati Chinese interpreter na nagsilbi umanong middleman sa tangkang panuluhol. Na-recover ang 900,000 pesos na cash. Nakikiusap na matubos nila ng 300,000 per head. No? O di sinakyan ng mga agent natin na para sa 12, ang ginawa nila, nag-batch by batch sila. Nagpadala ng 900,000, ito po, for the first 3. 17 lahat ang mga niresto ng NBI, kabilang ang 5 Pilipino. Yung boss po namin, sir, tumawag yung po sa amin na pumunta sa isang lugar para pumikap ng mga tao. Na meron po siyang ibinigay na isang eco bag sa akin na hindi ko naman po alam kung ano yung nilalaman ng eco bag. Nang tanungin kung saan galing at dating nag-ooperate ang mahigit 400 na dayuhan na inabutan sa Parañaque, sabi ng NBI, Ang report sa amin is galing ito sa Island Cove. Nag-transfer sila dito sa subject building. Identified namin yung iba dyan, supervisors yung kanilang status. Yung iba, may 3 boss dyan. Nakuha mismo namin dun sa kanilang parang conference room. We found out in flagrante that they were engaged in love scam, crypto scam, investment scam. Nag-isa ho dito sa mga Pinoy. Ito ho yung pinakita sa Congress na pumapalo na nakatali. Isa po sa mga Filipino subjects na nahuli natin executed an extrajudicial confession with the assistance of a counsel at inamin po doon na may isang Chinese national na tumatayong big boss nitong mga taong tinutubos, nitong mga foreigners na tinutubos, at siya rin yung nag-produce ng pera. Nakakulong na sa detention facility ng NBI ang mga dayuhan. Nasampahan na sila ng reklamong corruption of public official at paglamag sa Anti-Financial Account Scamming Act. Ayon sa PAOK, sa tinatayang 400 illegal na pogong na monitor nila sa bansa, nasa 80% na ang tuluyang napatigil nitong 2024. 80% ng 400 na yun talagang tumigil. But yung pagtigil nila na yun, it doesn't mean na talagang totally tumigil sila. Yun nga yung hinahabol natin, mga small scale. Nasa 27,000 pogo workers na rin daw ang napaalis nila sa bansa. Pero may mga patagong operasyon daw sa iba't ibang bahagi ng bansa, kaya patuloy na nakamonitor ang PAOK. Meron din sa Northern Luzon, meron din sa Visayas. May mga reports in groups of 20 to 50, nagbubuo sila. Nagre-rent sila sa mga 2 kwarto. Gumagawa na uli sila ng mga scamming activities. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.